Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naiinis sa sarili si Rafos habang nagmamaneho. Patungo siya sa ospital upang dalawin ang kanyang ninong. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang tumitindi ang inis niya. Hindi mawala-wala sa isip niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Almira. Napakalambot na mga labi nito. Sinuway niyang sarili sa itinatakbo ng isip niya. May misyon siyang dapat unahin. Kailangan iyon ang maging prioridad niya at hindi ang kung anong bagay. Bumuntong hininga siya at itinuon ang konsentrasyon sa pagmamaneho. Ngunit sadyang hindi niya maiwasang sumalit sa kanyang isip ang naganap. Kahit anong gawin niya, nararamdaman pa rin niya ang mga labi ni Almira. Nakikita pa rin niya ang maamong mukha nito. "Attorney, how are you? Matagal-tagal na rin tayo hindi nakikita." Bate ni Dr. Ramos kay Rafos na magkita sila sa labas ng pinto ng ICU. Kinamayan niya ang doktor. "Oo nga, Dok. Kumusta si Ninong?" Tanong niya rito. "Well, Engineer Valencia is a determined man. Stable ng kalagayan niya. Inilipat na namin siya sa isang private room sa 3rd floor." Nakangiting sagot nito. Nakapikit na bumuntong hininga siya sa narinig. Nakahinga na siya ng maluwag ngayong maayos na ang kalagayan ng kanyang ninong. "Thank God. Paano, Dok? Diretso na ako ron. Thank you for saving my ninong's life again." Muli niya itong kinamayan. "It's my responsibility." Nasa room 302 siya. Halos liparin niya ang hagdan patungo sa kwarto ng kanyang ninong. Pangatlong beses na iyon ay inatake sa puso at natatakot siya sa maaring indulot niyon dito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto pagdating niya sa tapat ng silid na kinaroroonan nito. May naabutan siyang nurse na inaayos ang mga aparato na kakabit dito. "How is he?" Tanong niya sa nurse na makalapit siya sa kama. "Maayos na po siya, pero hayaan muna natin siya makapagpahinga," sagot nito. Kapag kuwan ay nagpaalam na ito at lumabas na ng silid. Tinitigan niya ang natutulog na anyo ng kanyang ninong. Matanda na ito. Halata na ang mga piligas sa noo at ilang hibla ng puting buhok nito. Matanda na ba ito sa edad na 53 o pinatanda lamang ito ng mga problema ng paghahanap kay Almira? At ang sakit nito, napapikit siya. Alam niya lumalaban ng kanyang ninong sa kamatayan dahil sa pangarap nitong makita ang nawawalang pamangkin nito. "Rafos, iho." Tumayo siya mula sa kinauupuan at agad lumapit dito. "Ninong," hinawakan niyang isang kamay nito. "I'm fine, iho. Don't worry, I'm still alive." Pilit ang ngiting sabi nito. Napangiti siya. Iyon ang isang ugali hindi kailanman maalis dito, ang pagiging mapagbiro. "Where is Almira?" Tanong nito maya-maya. Iginala nito ang mga mata sa loob ng kwarto. "Nasa bahay siya, Ninong." Tumikhim siya. Parang may bumikik sa kanyang lalamunan pagkarinig sa pangalan ng dalaga. "Nandito sila kanina, pero umuwi muna para magpahinga. Babalik din sila rito." Nakangiting sabi niya. Hinagod niya ang noon nito. "Nag-report na bang detective?" Tanong nito. "Hindi pa, Ninong." Pagsisinungaling niya. Ayaw niya magulong isip nito sa mga sinabi sa kanya ni Detective Paras. "Ninong, isang tabi muna natin ang problema. Hindi yun makabubuti sa'yo. Magpahinga po muna kayo." "Rafos, may tatanong ako sa iyo." Patuloy nito na para hindi siya narinig. "Ninong, please, magpahinga na ulit kayo." Pakiusap niya rito. "Sagutin mo lang ang tanong ko at matutulog na ulit ako pagkatapos." Pilit pa rin ito. "Okay, ano po iyon? How would you describe Almira?" Nagulat siya sa tanong nito. "Answer my question, iho." Pangungulit nito. "I can't answer your question, Ninong. Kung ang nais nyo ay ang opinyon ko tungkol sa problema nyo na..." "No, hindi iyon ang opinyong hinahanap ko." Putol nito sa sinasabi niya. "I mean, how would you describe Almira as a woman?" Abot ay ngangiti nito habang nakatingin sa kanya. "As a woman?" Naguguluhang balik tanong niya. "Yes, describe her as a woman." Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam
kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang ninong. Bumuntong hininga siya. Well, she's beautiful. She could be every man's dream. Aniya sa mahinang tinig na parang sarili lang ang kinakausap. Almira, madali siguro niya mapapaibig ang bawat lalaking makakakita sa kanya. Ang bawat lalaking huminto siya na mapansin lumalagpas na siya sa limitasyon. Why did you stop? Continue. Anito. Napatitig siya rito. Paano niya gagawin iyon? Naroon na naman ang nararamdaman niyang pananabik sa dalaga na para bang hindi kompletong araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Kahit sabing sa bawat pagtatagpo nila ay laging pagtatalo nag-uugnay sa kanila. At kanina nang halikan niya ito, noon niya naintindihan na higit sa paghanga ang nararamdaman niya para dito. Mas malalim na damdamin, iyon. Are you sure na hindi ka sasamang bumalik sa ospital? Tanong ulit ni Princess kay Almira. Tumango si Almira rito. Bukas na lang ako. Promise. Nahihiyang sagot niya. Baka isipin nito na sa umpisa pa lamang ay wala na siya pagmamalasakit kay Engineer Ricardo. Pero natitiyak niya naroon ng mga sandaling iyon sa ospital si Rafos. Hindi pa siya handang na muli makaharap ito. Ayaw man niyang aminin, pero ipinagkanulo siya kanina ng kanyang damdamin nang halikan siya nito. At ayaw niyang isipin na nahahalata siya nito. Hindi ka pa yata nakakabawi sa pagpupuyat mo noong nandoon tayo sa apartment mo eh. Sino pa kasi iniisip mo? Nanunuksong tanong nito. Ngiti lamang ang isinagot niya. O siya, sige. Aalis na ako. Pagpapaalam nito. Tinungunan nito ang kinaroroonan ng kotse nito. Ingat sa pagmamaneho. Ani ang kinawayan ito. Nang makaalis na ito, ay pumasok na siya sa bahay at diretsyong umakyat sa hagdan. Miss Almira, ano pong gusto niyong hapunan? Nilingon niyang katulong. Hindi ako kakain ng hapunan. Salamat. Nakangiting sabi niya dito. Muli na siyang umakyat patungo sa kanyang kwarto. Agad niyang inihiga ang katawan sa kama. Napatitig siya sa mga bulaklak na nakalagay sa vase na nasa ibabaw ng bedside table. Iba't ibang kulay ng rosas ang mga iyon. Napatuon ang pansin niya sa asul na rosas. Iyon ang pinakapaborito niyang kulay. Tumayo siya at kinuha iyon. Nagtungo siya sa Teresa. Nilaro-laro niya sa mga daliri ang bulaklak. Kapag kuwan ay sinamyo iyon. Sino kaya magbibigay sa kanya ng bulaklak? Natawa siya sa naisip. Kung may nakakaalam lamang ng kanyang paniniwala, siguradong pagtatawanan siya. Hiningi niya sa langit ang sign na sa una pagtatagpo nila ng lalaki na katakda para sa kanya, ay bibigyan siya nito ng blue rose. Bigla niya naalala si Rafos. Kasabay niyon ay naalala rin niya ang halik na pinagsaluhan nila. Wala sa loob na din naman niya ang kanyang mga labi. Napapikit siya. Sana ay hindi na lang sila nakatagpo sa ganong sitwasyon. Na sana ay nagsimula sila sa isang magandang pagkakakilala. Hindi iyong may pagdududa ito sa kanya. Bukod doon, mukhang may iba na rin itong minamahal. Rafos, nakapikit na sambit niya sa pangalan nito habang naglalaro sa isip ang gwapong mukha nito. Ngunit kasabay niyon ay sumalit din sa kanyang isip ang pangyayari noon sa restaurant na may kasama itong babae. Nalungkot siya. Bigla niya naramdaman ang pangungulilan na mamahalin. Matagal na pala siya mag-iisa. Hindi lamang sa kamag-anak at pamilya siya kulang kundi maging sa lalaking mamahalin at magmamahal din sa kanya. Hindi niya namalay naglalandas na pala ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Mabibigo na naman yata siya sa pagkakataong iyon. Sa lalaking unti-unti nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso. Ilang beses na ba siya nasaktan sa mga pag-ibig na kanyang pinagdaanan, na siya lamang pala nagmamahal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling nahiga sa kama. Hindi pa rin naaalis ang nararamdaman niyang lungkot, ngunit kahit paano ay nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga siya. Kailangan niya ng kausap at mahihinga ng payo, ngunit sino makakaunawa sa kanya? Sino makakaintindi na sa sandaling pagkakakilala nila ni Rafos ay tumibok ang puso niya rito? Baka pagtawanan lamang siya ng mga kaibigan niya at sabihing masyado lang siya nauuhaw sa pagmamahal. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa bedside table. Saglit at tinitigan niya iyon. Maya-maya ay nagsimula siya mag-compose ng message. Good afternoon. Sorry to disturb you, but I need your advice. What if you wake up one day then suddenly realized na nag-iisa ka and then you need somebody? Nanginginig na pinindot niya ang button ng kanyang cellphone at saka para natulala na mabasa ang message sent sa screen niyon. God, paano ko ma-realize niyang ako yun? Baka alam niya ang number ko.
Nagsisising muli niyang pinindot ang hawak na cellphone. Ngunit huli na. Kahit anong gawin niya, naipadala na niya rito ang mensahe. No, hindi ko naman sinulat ang pangalan ko. At siguradong hindi naman niya alam ang number ko. Pag-aliw niya sa sarili. At kahit kailan, hindi siya mag-e-expect na hihingi ako sa kanya ng payo. Muling siyang napatingin sa cellphone niya. Kahit paano, ay umaasa siya na sasagutin nito ang text message niya. Ngunit mag-aalas 10 na ng gabi ay hindi pa rin tumutunog ang kanyang cellphone. Nalulumong inayos na niya ang kanyang higaan. Matutulog na siya. Dapat ay hindi na siya nagsasayang ng oras sa paghihintay sa pag-aakalang sasagutin ni Rafos ang kanyang mensahe. Lakas loob dito siya humingi ng payo dahil naalala niyang sinabi ng kanyang mama na kung minsan ang pinoproblema ang siya magbibigay ng solusyon. Nakapikit na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha iyon. You are not alone. Somebody's waiting for you. Maybe it's not yet the right time for the two of you. Napalunok siya nang mabasa ang mensaheng iyon mula kay Rafos. Naantig ang puso niya sa sinabi nito. Nag-reply siya dito. Thanks for the advice. But I'm waiting for that somebody and I feel tired. Napapiksi siya nang sagad sumagot ito. Nanginginig ang kamay niya na binasa niyang message nito. Funny, but please stop playing like a blind person. Open your eyes wide and maybe there's someone falling in love with you. Who knows? Maybe he's the right man for you. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nito na lamang babaeng humihingi rito ng payo? Kinabahan siya. Aksidente pang naibigay niya rito ang pangalan niya. Nag-text siya dito. How did you know I'm a woman? Agad naman nag-reply ito. Well, halos lahat ng mga babae ay masyadong emotional at romantic. Pag nasaktan, masyadong dramatic. Napahalakhak siya sa nabasa. Kahit sabihin nakakatawa, ay may sense ang sinabi nito. May katotohanan at tugma sa kanya. Thanks for spending your time with me. You're a good advisor. You made me smile. Thanks again. Ayaw man niyang tapusin na magandang ugnayan nila ng gabing iyon, ay minabuti niya magpaalam na rito. Tama na yung napasaya niya ang sarili kahit saglit. Kapag mga puso ang nag-uusap, tumitibok na lang sila ng kusa. Kaya stay cool, ang tunay na pag-ibig, hindi na yun hinahanap. Napakagatlabi siya nang mabasa ang mensahe mula rito. Parang lalong nahulog ang loob niya rito. Hindi yata tamang ginagawa niya yung paghingi ng payo rito dahil lalo siya nahirapan. Mas lumalim ang nararamdaman niya para dito. Ano kaya ang may papayo mo sa oras na malaman mong ikaw ang hinihintay ko? Ni ikaw ang dahilan ng kalungkutan ko? Tanong niya sa isip habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ipinasya niya huwag nang sagutin ang huling text message nito. Ipinato niya sa bedside table ang cellphone at nahiga na sa kama. Napapikit siya nang muling tumunog iyon. Ang akala niya ay muli ito nagpadala ng text message. Kinabahan siya na matantong tumatawag pala ito. Agad niya kinuha ang cellphone. Hindi niya malaman kung sasagutin iyon o hahayaan na lamang iyong tumunog. Sa bandang huli ay nagpasya siyang huwag sagutin iyon dahil baka mabuko siya nito. Maya-maya lang ay huminto ng pagtunog ng cellphone. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ilang saglit lang ay muling tumunog iyon. Nataranta na naman siya. Ipinasya niya sagutin na lamang ito dahil mukhang desidido ito makausap siya. Bahala na magpalusot. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago niya pinindot ang answer button sa cellphone. Good evening, Almira. Agad na bati nito sa kanya. Lalo lumakas ang tibok ng puso niya. Paano nito na lamang siya ang nagpadala rito ng text message kanina? Pakiramdam niya ay may bumarang kung ano sa kanyang lalambunan. Rafos, ikaw ba ito? Pikit matang tanong niya. God, bakit kasi hindi ako sumali sa theater group namin noong college? Kanina pa tayo nagpapalitan ng mga mensahe. Hindi mo pala kilala nagbibigay sa iyo ng payo? Tumantawang sabi nito. Hindi man niya ito nakikita. Malamang na napapailing ito. Hindi naman. Kaya lang akala ko, masyado kasi magulong isip ko. Hindi ko alam na ikaw pala ang tinetext ko. Akala ko, ang Rafos na hinihingan ko ng payo ay ang Rafos na office mate ko. Pagsisinungaling niya, maging siya ay naguluhan sa ibinigay niyang paliwanag. Pero imposible magkapareho kami ng number. Hindi mo ba napansin yun? Tanong nito. Batid niyang hindi nito pinaniwalaan ang paliwanag niya. Paano ba siya makakalusot? Napansin ko rin sa huling message na ipinadala mo. Paliwanag pa rin niya bagaman kinakabahan na. Halata nagdududa pa rin ito. But thanks. Kahit alam mo na palang ako may problema, ipinagpatuloy mo pa rin na pagsagot sa mga messages ko. Sabi niya.
Why? Feeling mo ba kapag may problema ka, hindi kita tutulungan? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. I know what's running in your mind, pero hindi ko kayang tiisin ng isang taong may problema. Lalo na kung kailangan niya talaga ang tulong ko. Sabi nito, hindi ako katulad ng iniisip mo, Miss Almira. Pwede rin ako maging kaibigan. Paano mo pala nalamang ako magmay-ari ng number na nagtetext sa iyo? Tanong niya, it's not impossible. You must have forgotten, lady. Sagot nito, oo nga pala, nakalimutan niyang under observation pa siya. Kaya nakatuon sa kanyang atensyon nito at hindi imposibleng malaman nito pati cellphone number niya. Bakit hindi niya agad naisip yun? I called you up kasi masyado ako na-bother sa kalungkutan mo. Kapag kuwan ay sabi nito, inisip mo na magpapakamatay ako? Natatawang pabirong tanong niya. Baka hindi mo makayanan eh. Pabiro ding sagot nito. Natawa siya. Don't worry, matapang ako, remember? Paalala niya dito. I remember, sang-ayon nito. Pareho sila matahimik pagkatapos niyon. Almira, bakit pakiramdam ko you're alone? Nanatili siyang tahimik sa kabilang linya. Dahil ba wala kang pamilya matatawag na sa iyo? Yes, sagot niya pagkaraan ng ilang sandali. At pagod na rin bang puso mo sa pag-iisa? Tanong ulit nito. Bumuntong hiningi siya. I feel sleepy. Pag-iiba niya sa usapan. Nais niyang isipin nito na gusto na niya magpaalam at tapusin ang kanilang pag-uusap. Hindi yata niya makakayang sagutin ang lahat ng mga magiging tanong nito. No, Almira. Pigil nito sa kanya. You can trust me. Nanatili nakikinig lamang siya. This time, trust me. Consider me as your friend. Naintindihan kita. You're feeling lonely. Nasa isang sitwasyon ka na halos wala ka masandal at maiyakan. Dahil ang inaakala mong family ay hindi pa tinatanggap sa ngayon at itinuturing na bahagi ng kanilang pamilya. That is why you feel alone. So here I am, willing to be your friend. Magiging magkaibigan sila. Napakagatlabi siya sa isiping iyon. Almira, pukaw nito sa kanya nang hindi pa rin siya nagsasalita. Pumikat siya ng mariin. I'm in love with a guy who never cares to recognize me. Mabilis sabi niya at pagkatapos ay mabilis ding pinutol ang tawag. Baka hindi niya mapigil at siya mismo mabuko sa kanyang sarili. Konting-konti na lang mga ka-felisidad at aaminin na ni Almira ang feelings kay Rafos. Hay naku, sana wala maging problema. Kaya naman, abangan!